Pareho na naming sinabon ang isa't isa, habang nananatili akong nakaupo sa kandungan niya. Ako rin ang nagsabon sa katawan at alaga niya. Napapangisi na lang ako habang ginagawa ito. Napangisi naman akong muli, siya naman ay nananatiling nakatitig sa akin. Wala naman akong makitang galit sa kanya. Baka kasi gustong-gusto niya rin na pinaglalaroan ang alaga niya. Siya na rin ang nag-shampoo ng buhok ko, at ganun din ako sa kanya. Hinaplos-haplos ko rin ang magkabila niyang pisngi, na ngayoy puno na rin ng sabon. Pinabula ko ito ng husto. Nilagyan ko nito ang ilong niya, bago ko hinaipan paitaas. Lumipad ito, pero sa ilong ko naman bumagsak, kaya natawa ako ng malakas. Ang galing, lumipat sa akin yung galing sa iyo. Ibig sabihin, para sa akin ka lang. Mahuhulog ka rin sa akin. Ngumiti na siya pero bigla ding naglaho, at muling sumeryoso. Ang buhok naman niya ang pinabula ko ng husto ko. Sinukli-sukli ko ang mga buhok niya gamit ang mga daliri ko. Bilasan na natin. Gabi na, aniya. Sumalok na siya ng tubig sa balde, at inuna na niya akong buhusan. Kanina pa rin kami naglalaro dito sa banyo niya. Nasa 30s na kami, pero para kaming mga bata ngayon dito. Kinikilig ako na hindi ko maipaliwanag. Sunod-sunod na niya akong binuhusan ng tubig at ganun din sa sarili niya. Hinaplos-haplos ko ang dibdib niya at leeg niya, upang mawala ang mga bula ng sabon sa kanya, ganun din siya sa akin. Lumiliyad naman ako ng husto kapag sa akin na niya ginagawa ito. Ginaguide ko pa ang mga kamay niya sa paghaplos sa mga dibdib ko. Umaangal siya pero alam ko namang gustong-gusto niya rin. Gusto kong mag-toothbrush baby, pero wala akong toothbrush na dala, ani ko sa kanya. Wala rin akong extra, bibili na lang muna ako sa labas. Yung sa iyo na lang muna. Malinis naman ang teeth ko eh. Bukas mo na lang ako bilhan. Sigurado ka ba? Kaagad din naman niyang dinampot ang toothbrush niya sa lalagyanan na nakasabit sa pader. Mukhang bago pa naman ito dahil wala pang naghihiwalay. Nilagyan na rin niya ito ng toothpaste. Ikaw na muna, binigay niya sa akin, at tinanggap ko naman kaagad. Tapos nag-toothbrush ako sa harap niya. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Hindi ko mabasa ang nasa isipan niya, pero wala na ang pangungunot ng noo niya, na di katulad kanina. Parang maaliwalas na ngayon ang anyo niya. Nakadilig na naman kasi siya. Isinahod niya ang tabo sa gripo at ibinigay niya sa akin. Ito na ang ginamit kong panggargle at iniluwa ko sa gilid namin sa sahig. Binuhusan ko na rin ang mukha ko, upang maalis ang mga bulan ng toothpaste sa bibig ko. It smells good. Look at my teeth baby, wala pang kasayre sira. Ngumanga ako sa harapan niya at ipinakita sa kanya ang mga ngipin ko. Ang linis diba? Sinilip din naman niya ito, bago niya muling nilagyan ng toothpaste ang toothbrush. Siya naman ang nag-toothbrush sa harapan ko, at ako naman ang nanood sa kanya. Nagulat ako sa lakas niyang magkuskos ng mga ngipin niya. Napakalakas mong mag-toothbrush, masisira nito ang iyong gilagid. Dapat ay banayad lang. Tiningnan din naman niya ako, at kaagad na binagulan ang pagkuskus sa mga ngipin niya. Yan, dapat ganyan lang. Ipinagsahod ko rin siya ng tubig sa gripo gamit ang tabo, at ibinigay ito sa kanya. Nag-gargle na rin siya at naghilamos. Nahulugan ng mga bula ang mga hita namin, kaya muli niya kaming binuhusan ng tubig ng ilang ulit. Can I see your teeth? Hinawakan ko ang panga niya. Ngumanga din naman siya kaagad sa harapan ko. Nasilip ko ang pantay-pantay at mapuputi niyang mga ngipin sa loob. Wala naman akong nakitang sira, pero namula ang mga gums niya. Tingnan mo, namula kaagad yang mga gums mo. Paano matatanggal ang mga dumi kung hindi lalakasin? Ibinalik na niya sa lalagyanan ng toothbrush. Maaalis din naman yan. Muli siyang sumalok ng tubig at binuhusan ang aming mga katawan. Matapos naming magbanlo, ay hinila na niya ang tuwalyang nakasampay sa kanang bahagi namin. Inuna na niya akong pinunasan, pati na rin ang buhok ko. Ang dulong bahagi naman nito ay ipinunas ko na rin sa mukha niya, leeg, dibdib at ulo niya. Hindi ko maiwasang titigan siya. Bigla kong na-realize kung gaano siya kagwapo. Ang kanyang ilong ay katangi-tangi, at ang kanyang mga mata ay masigla at nagpapahayag. Ang kanyang makapal na kilay at mahaba at makakapal na pilikmata ay nakadagdag sa kanyang kapansin-pansing hitsura. Siya ay may manipis na labi, at ang kanyang bigot at balbas ay lumalaki ng sagana, na umaabot mula sa tuktok ng kanyang mga tainga, hanggang sa kanyang baba.
Everyone bigla sa isipan ko ang mga mukha ng mga kapatid niya. Lahat sila ay angat ang kagandahan at kaguwapuhan. May tanong ako, purong Pinoy at Pinay ba ang mga magulang mo? Tanong ko sa kanya. Our father is half Spanish and half Filipino. Biglang nanlaki ang mata ko. Oh I see. Kaya pala Salvacion ang surname nyo, at kita naman sa mga hitsura nyo. Pero nasaan ang pamilya ng tatay mo? Nasa Spain. Ibinalot niya ang tuwalya sa katawan ko. May contact ka ba sa kanila? Wala. Pero bakit? Hindi naman kaagad siya sumagot. Binuhat na niya ako at inilabas na ng banyo. Ibinuka niya ang mattress sa sahig gamit lamang ang kanyang mga paa. Dito ka na muna sa gilid. Lalagyan ko lang ng sapin. Okay. Ibinaba niya ako sa isang tabi. Kumuha siya ng isa pang tuwalya sa direbox niya, at ibinalot sa ibabang bahagi niya. Kaagad na rin niyang inayos ang higaan. Sinapinan niya ng makapal na kumot ang mattress, bago niya dito inilagay ang mga unan. Naglabas siya ng isa pang kumot mula sa direbox. Muli niya akong binuhat at dito na ibinaba. Nakangiti lang ako habang nakatitig sa kanya. Tinulungan niya rin akong magbihis. Itinakwil noon ang papa namin ng mga magulang niya. Bigla naman akong napahinto sa sinabi niya. Ha, bakit? Dahil na in love ang ama namin sa isang dukha. Hindi nila yun matanggap. Napanganga akong bigla sa sinabi niya. Isinuot na niya ang boxer short niya sa mga paa ko. Nagtrabaho noon si mama bilang katulong nila sa Spain. Pareho silang na in love sa isa't isa hanggang sa ipagbuntis ako ni mama. Pinalayas si mama nang malaman yon ng mga magulang ni papa. Pero sumama si papa pauwi dito sa Pilipinas. Galit na galit daw noon ang mga lolo't lola namin sa kanya, at pinagbantaan siyang itatakwil at walang matatanggap, na kahit anong mana. Pero si mama pa rin ang pinili niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakikilala ang pamilya ni papa, dahil dito na talaga nanirahan si papa simula noon. Natapos na niya akong bihisan. Pinunasan naman niyang muli ang buhok ko gamit ang tuwalya. Napatitig ako sa kanya. Hindi pa yan na ikukwento sa akin ni Trixie. Bakit mo sinabi sa akin ito? Siya naman ang tumitig sa akin. Dahil ang tatay ko ay may pamilyang katulad mo. Hindi matapobre ang pamilya ko, kaagad ko namang depensa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. I mean, magkapareho kayo ng estado sa buhay. Katulad lang din ako ni mama. Hindi tayo nababagay para sa isa't isa. Pareho naman nilang ipinaglaban ang pagmamahalan nila, diba? Ganon din dapat tayo. Mahal ba kita? Bigla naman akong napahinto sa sinabi niya. Hindi kaagad ako nakasagot, parang sinaksak bigla ang puso ko. Masakit pala talaga kapag harap-harapan na niyang sinasabi sa akin yan. Para bang hindi ako kamahal-mahal. Tumayo na siya at bumantong hininga ng malalim. Kumuha na rin siya ng mga damit sa direbox at isa-isang isinuot. Nakakaramdam pa rin ako ng kalungkutan at pagkamiserable. Ayokong maging rebound ka, hindi mo deserve yun, mahina niyang sabi. Nagsimulang manggilid ang mga luha sa aking mga mata, pero mahigpit ko pa rin itong pinigilan. Paulit-ulit akong huminga ng malalim. Hindi kita minamadali, Adam, hayaan mo lang ako dito at samahan ka. Mas lalo kasing malungkot kung mag-isa ka lang. Mahihirapan kang makalimot at makamove on. Gusto ko lang pasayahin ka. Ibinibigay mo na ang sarili mo sa akin. Hindi ito ang inaasahan ko. Ayos lang sa akin. Sasamahan pa rin kita, Jasmine. Okay, fine. Kung pagkatapos ng 1, 2, o 3 buwan at hindi pa rin gumagaling ang sugat dyan sa puso mo, sige, okay, ako na ang lalayo. Hahayaan na kita. Sa ngayon, prituhin natin ang isa't isa na parang malapit na magkaibigan. Huwag kang mag-atubiling ibahagi sa akin ang iyong mga iniisip, gusto, at problema. May kikinig ako at mapagkakatiwalaan naman ako. Papayuhan naman kita palagi, yun din naman ang gusto ko, at masaya akong magagawa ko yun sa iyo. Kapag may problema ako, sasabihin ko rin sa iyo at hihingi ng tulong. Wala naman kasi talaga akong best friend, ikaw pa lang ngayon. Hindi naman kaagad siya nakasagot at nanatili lamang nakatitig sa akin. Parang hindi pa siya pabor sa mga sinabi ko. Jasmine, ayokong umasa ka. Hindi ako aasa. Never. I promise. Itinaas ko ang kamay ko sa harapan niya na parang nanunumpa. Ngayon pa lang ay tatanggapin ko na anuman ang kahinatnan nito. Nandito na tayo eh. May isa akong salita. Hindi ako hihingi ng anuman sa iyo.
Hindi pa rin siya sumagot. I swear, hindi ako iiyak. Hindi ako maghahabol sa iyo. At ganun ka rin sa akin, dagdag ko pa. Malay mo maging panghabang buhay pala ang pagiging mag-best friend natin, at baka may dumating na ibang lalaki, na para talaga sa akin. Kung meron din sa iyo, edi magiging masaya ako for you. Susuportahan pa kita. Ako pa ang magiging ninang ng mga anak nyo. Hindi pa rin siya sumagot. Tinalikuran niya ako at nagtungo sa lababo. Oo na ba? Oo na Adam. Ipinagpatuloy niya ang mga hagasin niya doon. Basta oo na ha, bahala ka dyan. Hindi ako aalis dito. After 3 months na lang ako aalis. Kaagad na akong humiga. Hindi pa rin siya sumagot. Ang hirap naman niya kausap. Napangiwi na lamang ako. Hindi rin kita mahal do. Magkaiba yung mahal sa gusto. Gusto lang kita at hindi mahal. Iba yon. Hindi pa rin siya sumagot. Dingi yata siya. Ang gusto ko lang talaga, ay maranasan kung paano ang makipag-lovang-lovang. Yun lang, at ang sarap pala. Siguro mas lalong masarap ito kapag hindi na masakit. Tumatanda na tayo, dapat lang na-e-enjoy na natin ito. Dinaig pa tayo ng mga teenager. Nararanasan na nila to sa murang edad pa lang. Bukas ay namumuti na ang mga buhok natin. Magpakasawa na tayo dito habang malalakas pa ang mga tuhod natin. Basta tayong dalawa lang ha. Hindi ako titikim ng iba, at dapat ikaw rin, para hindi tayo magkasakit. Nanatili pa rin siyang tahimik habang naghuhugas ng mga plato. Nakakainis na siya. Okay lang kung manahimik ka. Isang hawak ko lang dyan sa hotdog mo, tatayo agad yan. Bakit ba hindi ka pa natutulog? Bigla akong napakurap ng maaninag ko mula sa dilim, ang nakadilat ng mga mata ni Adam, at nakatitig na sa akin. Kanina lang ay nakita kong natutulog na siya. 10:00 na ngayon ng gabi, at pareho na kaming nakahiga. Magkatabi kami ngayon dito sa mattress, pero napapagitnaan kami ng isang unan, na yakap ko ngayon. Tanging ilaw na lamang sa banyo ang nakabukas, kaya medyo may kadiliman na dito sa higaan namin. Pero maririnig pa rin ang ingay sa labas nitong apartment. Siguradong marami pang gising na mga kapitbahay, sa mga oras na ito. Nahihirapan ka ba? Mainit ba? Bumangon siya at inayos ang pagkakatapat sa akin ng electric fan. Mas lumakas pa ang hangin, kaya mas lalo pa akong nilamag. Hindi niya yata napansin na nakakulumbot na ako ngayon ng kumot. Nilalagnat ako, mahinang sagot ko sa kanya. Bigla siyang lumingon sa akin at tinitigan ako saglit. Ano? Kaagad din niyang inilayo ang electric fan sa akin, nang makita na niya ang hitsura ko. Lumapit siya sa akin at nilagay ang kamay niya sa noo at leeg ko. Mainit ka nga, bakit ngayon mo lang sinabi? Kanina pa ba? Nabanaag ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Medyo, siguro mga 1 oras na. Agad siyang bumangon at binuksan ang ilaw. Nagtungo siya sa lababo at binuksan ang isang cabinet sa taas. Isang grapon ang kinuha niya mula doon, na may mga laman. Kumuha din siya ng isang baso ng tubig at muling lumapit sa akin. Uminom ka ng gamot. Ano pang nararamdaman mong masakit? Baka kasi dahil sa pagligo mo kanina. Hindi ko alam. Inalalayan niya akong makatayo at maging sa pag-inom ng gamot. Hindi kaya, dahil dyan sa ano mo. Masakit na masakit pa rin ba? Masakit pa rin, pero gagaling din to. Baka bukas, wala na rin itong lagnat. Nabigla lang siguro. Bumantong hininga siya ng malalim, sabihin mo lang, dadalhin kita sa doktor ngayon din. Hindi na, yakap mo lang, okay na ko. Nilalamig kasi ako eh. Napangiti naman ako, tumayo siya at ibinalik ang baso sa lababo. Pinatay niya ulit ang ilaw sa kisame, at bumalik sa akin. Inalis niya ang una na niyayakap ko, bago siya humiga sa tabi ko, at siyang yamakap sa akin. Ipinauna niya sa akin ang braso niya. Kaagad din naman akong yamakap sa kanya ng mahigpit, at sumiksik sa leeg niya. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti ko. Nalanghap ko na ang kanyang manly scent. Medyo malamig ang kanyang balat, kaya masarap sa pakiramdam dahil mainit ako. Ang init mo, bulong niya sa akin. Inayos niya ang mga buhok ko sa likod ko, at biglang nagtatalon sa tuwa ang puso ko, nang maramdaman ko ang paghalik niya sa noo ko. Parang gumaling akong bigla, pero huwag muna. Gusto ko pa ng yakap niya hanggang umaga. Halikan mo kaya yung kabibe ko para gumaling agad, bulong ko sa kanya. Anong kabibe? Yung kabibe ko na winarak mo. Shut up! Lalong sasakit yan.
Natawa naman ako sa sinabi niya. Exercise yun. Baka sakaling pagpawisan ako. Matulog ka na. Ang dami mo pang daldal. Muli akong natawa sa sinabi niya. Ang ingay pa ng mga kapitbahay nyo. Di pa ba sila matutulog? Sinabi ko na sa iyo maingay dito. Minsan ay umaabot pa yan hanggang umaga. Paano ka natutulog? Sanay na. Sanay din ako no. Napangiti ulit ako. Magtatrabaho ako bukas. May iwan kang mag-isa dito. Okay lang, kaya ko naman. Hihintayin ko na lang ang pag-uwi mo. Wala ka bang trabaho? Naka-leave ako. May 2 araw pa ako. Magiging maayos din ako bago iyon. Uuwi ka na sa inyo. Hindi. Mananatili ako dito kasama mo. Hahanapin ka ng mga magulang mo. I'm old enough para hanapin pa nila. Sasabihin ko na naghahanap na ako ng mapapangasawa ko. Muli akong napangiti. Seryoso ako. Magpakasal na tayo, Adam. Itigil mo yan. Alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Ang tanda-tanda ko na. Ako na lang ang matanda sa aming magpipinsan na single pa rin hanggang ngayon. Baka hindi na ako magkaanak nito. Bata ka pa sa 31. Akala mo lang yun. Marami naman kayong kaibigang mga mayayaman. Hindi naman napipilit ang puso. Ikaw na ang nagsabi niyan. Hindi naman kita pinipilit. Ang sabi ko dito lang ako sa tabi mo. Simulan na nating maging magkaibigan. Hindi naman siya sumagot. Tiningala ko siya hanggang sa magsalubong ang aming mga mata. Napatitig din ako sa mga labi niya, at hindi ko ito napigil ang halikan. Sandali lang naman, at muli din akong tumitig sa kanya. May magkaibigan bang naghahalikan at magkayakap ng ganito habang natutulog? Tanong niya, kaya napangiti ako. Meron. Tayo. Nakita ko rin ang pagngiti niya, kaya tuluyan na akong natawa. Muli ko siyang hinalikan sa lips niya, hanggang sa halikan na rin niya ako. Humigpit din ang pagkakayakap niya sa akin. Iginapang ko ang kamay ko patungo sa butt niya, pero kaagad niya rin itong hinila at itinaas. Pinakawalan niya ang mga labi ko. Kiss lang. Baka mamaga na yang kabibe mo. Hindi ka na talaga makakalakad niyan. Muli akong natawa sa sinabi niya. Kabibe ni Darna, dagdag pa niya, na siyang tuluyan ko nang ikinatawa ng malakas. Hindi ako si Darna. Hinijitan mo pa nga si Darna. E di sana wala akong sugat na ganito at hindi nilalagnat. Ang strong kaya ni Darna. Ikaw si Darna na walang bato. Muli naman akong natawa sa sinabi niya. May 2 eggs naman ako at 1 hotdog. Natawa akong muli sa naging reaksyon niya. Matulog ka na. Niyakap ko na nga lang siyang muli at hinalikan sa mga labi. Kaagad din naman niya akong tinugon ng mas maalab pa na halik. Gumaan na lamang bigla ang pakiramdam ko ngayon. Kinabukasan, ay nagising akong may ngiti sa mga labi, nang mabungaran kong nakayakap pa rin sa akin si Adam, pero ang isa niyang kamay ay nasa loob na ng t-shirt ko at nakahawak sa dibdib ko. Humihilik-hilik pa siya. Maliwanag na ang buong paligid at naririnig ko na rin ang ingay ng mga bata sa labas. Napatingin ako sa orasan sa dingding. Pasado 6:00 na ng umaga. Sa pagkakaalam ko, ay 8:00 ng umaga ang pasok niya sa call center. Adam. Marahan ko nang inuyog ang braso niya, na ang kamay ay nakahawak sa dibdib ko, gumising ka na. Maaga pa ang pasok mo, diba? Kumilos naman siya kasabay ng pagpisil ng kamay niya sa dibdib ko. Naliligayahan ako pero hindi pwede ngayon. Mamayang hapon na lang pag-uwi niya. Hoy Adam, ganado ka sa paghawak Malilate ka sa trabaho. Muli naman siyang dumaing kasabay ng pagyakap niya sa akin ng mahigpit. Inalis na niya ang kamay niya sa dibdib ko. Dumantay din ang isa niyang hita sa baywang ko. Feeling naman niya ang ganya. Napangiti na lamang ako. Good morning best friend. Bumangon ka na. Gusto ko sanang bumangon, pero masakit pa ang kabibe ko. Ipaghahanda sana kita ng breakfast mo. Gusto mo ba ng pandesal? Tanong niya mula sa yulunan ko. Tumangala naman ako sa kanya. Nakita kong hirap na hirap pa niyang idilat ang kanyang mga mata. May morning glory pa siya, kaya ako na ang nagtanggal nito mula sa kanya. Pandesal mo ang gusto ko, nakangisi ko namang sagot sa kanya. Madidilaan mo lang yan at hindi nakakain. Natawa naman ako sa sinabi niya. Nagulat ako nang halikan niya ako sa lips bago siya bumangon. Tumangala din siya sa relong nasa pader. Naiihi ako Adam, muli siyang humarap sa akin. Halika na, binuhat niya ako at dinala sa banyo. Pinaupo niya ako sa toilet bowl.
Ako na ang nagtanggal sa short at boxer ko bago ako umihi. Siya naman ay muling lumabas. Napakagatlabi na lamang ako nang makaramdam na naman ako ng kirot. Nabuhusan na naman ito ng mainit kong ihi. Pwede ko naman siguro itong inuman ng painkiller, pero huwag na lang dahil may nag-aalaga naman sa akin. At kayang-kaya ko naman talagang ilakad ito no. Pero kapag ginawa ko yun, siguradong hindi na ako aalagaan ni Adam. Mabuti at nawala na rin ang lagnat ko. Naririnig ko na ang tunog ng mga kaldero sa labas. "Baby, I'm okay," tawag ko kay Adam. Muling bumukas ang pinto at pumasok siya dito sa loob. "Basa naghugas ako," sabi ko sa kanya. "Nilalagnat ka pa rin ba?" "Hindi na, pero masakit pa rin to, lalo na kapag umiihi." Isinampay na niyang muli ang tuwalya, at tinulungan ako sa pagsusuot ng short at boxer ko. Muli na niya akong binuhat at inilabas ng banyo. Ibinalik niya ako sa mattress. Inayos na niya ang mga unan nito at nakatupi na rin ang isang kumot. "Anong gusto mong almusal? Anong inumin mo? Kape o gatas?" "Ang gatas mo. Pilya ka na naman." Natawa ako sa sinabi niya. "Coffee na lang dear." Malambing ko namang sagot sa kanya. Tumayo na siyang muli at nagtungo sa drawerbox. Dinampot niya ang wallet niyang nakapatong doon at binuksan ito. Naalala ko ang mga ibinigay niyang pera sa babae kahapon, at baka wala na siyang pera ngayon. "Baby, ito na lang ang ibili mo. May pera naman ako dito." Mabilis kong inabot ang wallet ko, na nasa gilid lamang nitong higaan namin. Kasama nito ang phone ko, at isiniksik ko naman sa ilalim ng mattress ang baril ko. "Meron dito, ito na lang. Ibili mo na rin ako ng toothbrush." Dali-dali akong naglabas ng 1,000 piso sa wallet ko, at iniabot sa kanya. "Itago mo na lang yan." Naglakad siya patungo sa pinto. "Please, alam kong wala ka nang. Itatago mo yan o lalabas ka." Bigla naman akong napahinto sa sinabi niya. Masama na naman ang tingin niya sa akin. Napasimangot na lamang ako. Sabi ko nga, itatago ko na. Ibinalik ko na lamang kaagad ang pera ko sa wallet ko. Siya naman ay nagpatuloy na sa paglabas ng pinto. "Lalaki ka nga." Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim. Mukhang mataas nga ang pride niya pagdating sa pera, at sa estado naming dalawa. Ayaw niyang ako ang gagastos para sa amin. Baka maubos ang pera niya sa akin. Naghintay na lamang ako sa pagbalik niya. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan kung may mga text message, email, o tawag sa telepono. Nakatanggap naman ako ng text message mula kay Ivan, at sinabi niyang nasa safe house na rin ang motorcycle ko. Ibababa ko na sana ang phone ko, nang bigla itong tumunog, at lumabas sa screen ang pangalan ni Kuya Junior. Mukhang alam na niya ang ginawa ko. Napabuga ako ng malakas na hangin. Sinagot ko na rin ito, bago pa niya ako isumbong sa parents namin. "Good morning, nasaan ka?" agad niyang tanong. Niwala man lang munang bati. Ngumiti pa rin ako at muli siyang binati, "Good morning kuya." "Napatawag ka?" Uulitin ko pa ba ang tanong ko? "Nasa labas ako." "Saang labas?" "Maaga kang umalis sa kasal nina Maximus at Esmeralda kahapon, at sinabi mo kay dad at mom na may urgent meeting ka, pero nakalive ka talaga." Napangiwi na lamang ako, siguradong si Kuya Tristan ang nagsumbong sa kanya. "Nasaan ka ngayon? Bakit kailangan mong magsinungaling kina mom and dad? Gawain mo rin naman yan Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan ka?" "Kuya, masyado na akong matanda para bantayan mo ako. Diyos ko, 31 na ako, at kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Kahit maging lola ka pa, kami pa rin ang iyong pamilya na nag-aalala sa iyo. Ipaalam mo lamang sa amin kung nasaan ka. Kung ligtas ka dyan, ayos lang sa amin. Mahirap ba iyon? Tulad mo, kuya, isa din akong undercover agent, at alam nating pareho, na walang kanlungan ang mga tao sa linya ng trabaho natin. Kasalukuyan ka bang nagtatrabaho sa labas ng mga tagubilin ng iyong pinuno?" "No, wala ako sa trabaho ngayon. Nakalive ako diba, nagpapahinga lang ako." "Saan?" Napalingon akong bigla sa pinto, nang muli itong bumukas at pumasok si Adam. May mga dala na itong supot ng mga pinamili niya. Napatingin din siya kaagad sa akin. May nabasa akong pagtatanong sa mga mata niya. Huminga ako ng malalim, bago muling sinagot si Kuya Junior sa kabilang linya, "Nandito ako ngayon sa boyfriend ko." "Boyfriend?"
Nahimigan ko naman ng gulat sa tono niya. Napangiti naman ako, lalo na nang makita ko ang pag-iling ni Adam. Ibinaba niya ang supot ng pandesal sa tabi ko, at muling bumalik sa countertop ng lababo. Naglapag siya ng 2 tasa ng kapehan doon. Kailan ka pa nagka-boyfriend? At sino yun? Muling tanong ni Kuya Junior. Bakit? Bawal ba akong magka-boyfriend? Ang tanda ko na kuya. Huwag mong sabihing pipigilan mo ako. Hindi kita pinipigilan. Bakit hindi mo pa yan ipinakikilala sa amin? Saka na, nahihiya pa siya eh. Kung lalaki yan, matapang siyang haharap sa atin. Lalaki siya, ang laki nga ng ano niya eh. Ano, yung pangarap niya, malaki, para sa aming dalawa. Ano bang iniisip mo? Bigla akong tinapunan ni Adam ng matalim na tingin. Pinigilan ko ang pagtawa ko. Umayos ka Jasmine, sagot naman ni Kuya Junior sa kabilang linya. Hintayin nyo na lang. Ang ibig mo bang sabihin ay nagkaroon kayo ng gabing magkasama? What's wrong with that? Ikaw nga, ang aga mong lamandi. Hindi lang ikaw, pati na rin si Kuya Dixon at Ate Beatrice. Just make sure he stands up for you. Talagang talaga, matakot siya sa baril ko. Sinupil ko ang tawa ko, dahil sa sinabi ko, lalo na nang patuloy na umiiling si Adam habang nagtitimpla ng kape, at sinusulyap-sulyapan ako. It's not a game Jasmine. Magseryoso ka. Seryoso ako sa kanya kuya. Wala ka bang tiwala sa akin? Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya ng malalim sa kabilang linya. Tatawag ako kila mommy and dad. Ako na ang baalang magsabi. Bye. Kaagad ko na ring pinutol ang tawag. Lumapit na rin naman sa akin si Adam, at ibinaba sa tapat ko ang kape kong nakapatong sa isang platito. Sinupil ko ang mga ngiti ko dahil sa same time niyang pagtitig sa akin. Parang galit na naman siya sa akin. Natatakot ka ba sa baril ko? Tanong ko sa kanya. Ikaw ang takot na gamitin ko yan. Ako naman ang hindi nakasagot. Napangiti na lamang ako. Yeah right. Sinimulan ko ng higupin ang kape ko, siya naman ay naupo na rin sa harapan ko. Aalis na ako. Isinakbat na niya sa balikat niya ang bag niya, at nagtungo na sa pinto. Best friend masakit ang ano ko. Kaagad kong sigaw sa kanya. Napalingon naman siya sa akin. Alin? Dito banda. Hinawakan ko ang gilid ng lips ko. Tingnan mo, baka kailangan din ng gamot. Kaagad naman siyang lumapit sa akin. Nakasuot na rin siya ngayon ng sapatos niya. Saan? Here. Lapit ka. Yumuko din naman siya sa akin, habang tinatitigan ang gilid ng lips ko. Mabilis akong yamakap sa leeg niya, at hinalikan siya sa lips niya. Ingat. Nakangiti kong sabi sa kanya. Napailing naman siya, pero nabasa ko ang pagguhit ng munting ngiti sa mga labi niya. Ang bango mo. Huwag kang tatabi sa ibang babae ha. Hindi naman siya sumagot. Kaagad na rin siyang tumalikod, at tuluyan ng lumabas ng pinto. Ikinandado niya rin ito bago isinara. Wala siyang bilin na iniwan sa akin. Kumain lang kami kanina at pagkatapos, ay naligo na siya. Nag-iwan naman siya ng pritong isda at itlog na pwede kong ulamin mamayang tanghali. May tira pang kanin. Bahala na daw ako kung kakain daw ako ng kaning lamig o hindi. Ang sama niya sa akin ha. Anong akala niya, hindi ko kayang kumain ng ganyan. Pagkain pa rin yan no, at sanay ako sa ganyan. Naalala ko na naman si Heidi. Magkakasama na naman sila ngayon sa trabaho. Parehas pa man din sila ng shift. Absent lang si Adam kahapon, dahil dumalo siya sa kasal ng ex niya, para saktan ang sarili niya. Mabuti at nakaisip siyang pumasok ngayon sa trabaho. Siguro kasi wala na siyang pera. Ayaw naman niyang tanggapin ang pera ko. Anong gagawin ko ngayon? Nakakainip dahil mag-isa lang ako dito, at wala akong maisip na gagawin. Napatingin ako sa buong paligid. Maglinis na lang kaya ako nitong apartment niya. Naalala kong bigla yung grapo na kinuhanan niya ng paracetamol kagabi. Baka may painkiller doon. Kinuha ko ang phone ko at mabilis na tinignan ang lokasyon ni Adam. Baka kasi bigla siyang bumalik, at mahuli niya akong nakatayo. Nakita ko siyang papalayo. Kasalukuyan siyang nasa Taytay Diversion Road. Malapit sa SM City East Ortigas ang prime point kung saan siya nagtatrabaho. Malapit lang talaga. Maaari kang makarating doon sa pamamagitan ng motorsiklo, sa loob lamang ng 15 minuto, marahil 10 minuto kung mabilis. Sinubukan kong tumayo, masakit na masakit talaga,
Pero kayang-kaya ko naman. Iika-ika akong naglakad patungo sa countertop ng lababo. Binuksan ko ang isang cabinet kung saan nakatago ang mga gamot niya. Nakita ko rin naman kaagad ang grapon. Binuksan ko ito at tinignan kung ano ang nasa loob. May paracetamol para sa sakit ng ulo, sipon, ubo, at pananakit ng katawan, pati na rin ang isang kahon ng multivitamin sa cabinet. Pwede na siguro ito for body pain. Kumuha ako ng isa nito at ibinalik na ang grapon sa cabinet. Muli ko itong isinara. Kumuha ako ng isang baso ng tubig at ininom ang gamot. Wala nang hagasin dito, dahil hinugasan na ni Adam bago siya umalis kanina. Kung sa bagay, kahit naman malaman niyang magaling na ako, okay na sa kanya na hindi muna ako aalis dito. Kaya lang, syempre hindi na niya ako aalagaan pa kapag magaling na ako. Pero gusto ko rin siyang alagaan. Gusto ko siyang ipagluto, at ano pa ba? Ipaglaba. Tama, maglalaba ako. Pero hindi pa talaga ako marunong maglaba. Paano ba ang maglaba? May tagalaba naman kasi kami sa mansion namin. Manunood na lang siguro ako sa online. Muli kong binalikan ang mattress. Itinupi ko na lang muna ito at itinayo sa gilid. Inilagay ko ang baril ko sa isang drawer ng Durbox. Dito nakita ko ang kanyang boxer shorts na may iba't ibang kulay. Maayos silang nakapatas sa loob. Pati na rin ang iba pa niyang mga damit sa ibang drawer. Kinuha ko ang walis tambo, at winalisan ang buong sahig, pati na rin ang mga sulok at ilalim ng lababo. Madali lang namang maglinis dito dahil walang gaanong gamit. Marahan lang ang pagkilos ko dahil masakit pa ang kabibe ko. Pinunasan ko rin ang lababo at ang lutuan. Kinuha ko ang mga nakasabit na damit ni Adam sa likod ng pinto. Mukhang labahan naman na ang mga ito. Mayroon din siyang mga damit na basa sa isang balde, at naririto rin ang akin. Pumasok ako sa loob ng banyo. Saan naman kaya siya dito naglalaba? Parang ang sikip kong dito sa loob. Naalala ko ang plangganang nakita ko sa ilalim ng lababo. Mukhang yun ang ginagamit niya sa paglalaba. Pinuntahan ko ito at kinuha. Dinala ko ito sa banyo. Bigla kong naalala ang mga babaeng naglalaba sa balkonahe kahapon, sa mismong daanan ng mga tao dyan sa labas. Naisipan kong buksan ang pinto at sumilip sa labas. May nakita pa akong naglalaba ngayon sa kanang bahagi, sa dulo nitong balcony. Ito namang daanan sa gilid, ay punong-puno na ng mga sinampay na damit. Para na itong tindahan. Sa mga tapat lang naman ng apartment nila ang mga ito nakasampay, at nakabitin sa labas ng balcony malapit sa kisame, kaya maluwag pa rin ang daanan. Napatingin din sa akin ang babaeng naglalaba doon. Napansin ko ang pangungunot ng noo niya, habang pabalik-balik ng tingin sa akin at sa nilalabhan niya. Siguro nagtataka siya kung sino ako. Agad akong ngumiti sa kanya. Hello, kumaway din ako sa kanya. Ngumiti din naman kaagad siya, habang patuloy sa pagkukusot. Sa kanya na lang kaya ako magpaturo sa paglalaba. Naisipan kong lumabas. Isinuot ko ang malaking tsinelas ni Adam na naririto sa gilid sa loob. Nakangiti kong nilapitan ang babae. Mukha pa siyang bata, siguro nasa 30s pa lang siya. Hello po, ako po si Jasmine, pagpapakilala ko sa kanya. Hello, ako naman si Maricar Umali. Diyan ka ba nakatira kay Adam? Nakangiti niya ring tanong sa akin. Opo, girlfriend ka ba niya? Opo, pinagmasdan ko kung paano siya naglalaba. Kinukuskus lang ng sabon at kinukusot ang damit. Pero ang daming bula at matunag siya maglaba. Ang puti-puti din ng mga damit. Parang mas lalo akong ginanahan na maglaba. Ngumiti siya at tumungo. Nakita kong umalis na siya. Papasok na siguro siya sa trabaho. Huwag ka nang magpo sa akin. 28 pa lang naman ako. Oh sorry, ang bata niyo pa pala. Mukha lang matanda kasi haggard na sa kakaalaga ng mga pamangkin. Hindi naman. Maganda ka naman. Naku, walang ang magkamali. Hindi mo palang time, at saka hindi ka siguro lumalabas dito. Oo, ako kasi ang nag-aalaga sa mga pamangkin ko habang nasa trabaho ang ate ko. Nasa Dubai naman ang asawa niya. Subukan mong lumabas. Siguradong maraming makakapansin sa iyo. Kaunting ayos lang, mas lalo ka pang gaganda. Naku, saka na. Walang mag-aalaga sa mga pamangkin ko kapag umalis ako dito. Crush ko nga dati si Adam pero isnabero siya. Napanganga naman akong bigla sa sinabi niya. Huwag mo sanang masamain ha. Ang gwapo kasi niya.
Napapatitig na lang ako sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. Hindi lang naman ako dito sa compound. Marami pa dyan. Ang swerte nga ni Heidi, dahil nagkakasama sila sa trabaho at kung minsan, ay nakakaangkas pa sa motor ni Adam. Talaga, napahinto naman akong bigla. Oo, pero nauna nang pumasok kanina si Heidi. Hindi sila nagkasabay kasi sarado pa kayo kanina. May girlfriend na pala ulit si Adam. Ano kayang nangyari sa kanila nung ex niya? Mabait din yun eh. Minsan ko na ring nakakwentuhan yun. Pero matagal ko na siyang hindi nakikita. Ilang taon na rin. Sayang, napakabait pa naman niyang si Adam. Ang swerte mo sa kanya. Ninitian ko lang siya at hindi sinagot. Matagal na ba kayo ni Adam? Ngayon lang kasi kita nakita dito, muli niyang tanong. Bago pa lang, kakasagot ko lang sa kanya. Magkasama din ba kayo sa trabaho? Hindi. Mukha kang mayaman. Ang ganda ng kutis mo. Ang puti-puti mo at ang kinis. Ang ganda-ganda mo pa. Namumula-mula ang pisngi mo. Bagay kayo ni Adam. Wow, thank you. Bigla akong napangiti sa sinabi niya. Saan ang probinsya niyo? Wala kaming probinsya, taga Mandaluyong kami. Ganun ba, nagli-live-in na ba kayo ni Adam? Merits din siya. Oo, dito na ako titira sa kanya. Ang ganda at gwapo siguro ng magiging mga anak nyo. Ang ganda ng lahi nyo. Ninang ako ha. Natuwa akong bigla sa sinabi niya. Sure, saan ka pala nagtatrabaho? Ang dami niyang tanong. Sa animal shelter, agad kong sagot. Ang aking yumaong lolo, ang ama ng aking ina, ay nagmamay-ari ng Shown Animal Shelter. Naipasa ang pamamalakad nito sa lola kong si Brenda buhat ng yumao si lolo. Si mommy naman ang nagmamanage ng mga pet shop at clinic. Ito na ang naging buhay niya bukod sa family namin, simula noong mag-resign siya sa Beta Organization. She's also a vet, like Lola Brenda. Si Dad naman ang nagmamay-ari ng Morton Philippines Incorporated. Bale dalawa sila ni Ninong Martin na kambal ni Dad. Bukod naman ang mga negosyo pa ng mga kapatid nila sa angkan ng mga Villa Fuente. Ang totoong trabaho ko ay lihim, at ilan lang sa angkan namin ang nakakaalam. Kaya sa tuwing may nagtatanong, ay ang animal shelter ang isinasagot ko sa kanila, na pag-aari naman talaga namin. Kung ganun, mahilig ka pala sa mga hayop. Anong mga hayop ang mga inaalagaan nyo? Kayo ba ang may-ari? Muling tanong ni Maricar. Oo, mga aso at pusa. Wow! Nagpapaampon din ba kayo? Oo naman. Gusto mo bang mag-ampon? Oo sana, pero hindi pwede dito sa compound. Ayaw ng may-ari nitong apartment ng mga hayop dito, dahil iniiwasan nila ang dumi, at baka raw pati makakagat ng mga bata at kapitbahay. Ganun ba? Oo, saka na lang ako mag-aampon kapag may sarili na kaming bahay. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Tiningnan kong muli ang paglalaban niya, ano nga palang sabon ang gamit mo? Ariel ang gamit ko, ayaw ng ate ko ng ibang sabon. Ariel na bar lang ba? Ibinabad ko muna ang mga ito sa Ariel powder para madali ng kusutin. Ginamitan ko pa rin ng Sunrocks dahil matitindi ang mantsa ng mga damit ng mga pamangkin ko. May mga guhit pa ng ballpen. Napakahirap ng tanggalin eh. Pwede kaya akong maglaba dyan sa tapat ng balcony namin? Baka kasi may dumaan eh. Diyan naman naglalaba si Adam. Banibiro ko nga siya kung minsan. Ako na lang kako ang maglalaba ng mga damit niya. Libre na lang. Pero tumatawa lang siya. Napangiti naman ako. Maglalaba ako ng mga damit namin. Pwede naman dyan. Pwede mo rin dyan ibuhos kasi may alulod naman. Diretso yan sa kanal sa baba. Madali lang din naman matuyo ang sahig. Sige, salamat ha, dyan ka na muna. Maglalaba din ako. Sige, kaagad ko na rin siyang tinalikuran at muling bumalik sa apartment namin. Naghanap ako ng mga sabon sa paglalaba sa banyo ngunit wala akong makita. Wala din sa ilalim ng lababo. Siguro ay ubos na, bibili na lang ako sa labas. Kumuha ako ng pera sa wallet ko. Pansin ko na parang naglaho na ang kirot sa kabibe ko. Wala na akong nararamdaman, dahil siguro sa gamot na ininom ko kanina. Effective talaga. Lumabas ako ng apartment. Ngumiti lang ako kay Marie. Ano nga ulit pangalan niya? Mahaba yun eh. Nakalimutan ko na tuloy. Marie na nga lang. Ngumiti din naman siya sa akin. Tuloy-tuloy na akong bumaban ng hagdan. Hello Ate Jasmine. Saan ka po pupunta? Aalis ka na po. Isang batang babae ang lumapit sa akin.
Ang iba naman ay naglalaro sa ibang bahagi nitong malawak na gallery. Hello din. Hindi po. Pupunta lang ako sa tindahan. Bibili ako ng sabon. Saan ba may tindahan dito na malapit? Dito po. Sasamahan na po kita. Malapit lang yun. Ituro mo na lang sa akin. Baka mapag-alitan ka ng mama mo. Hindi naman po tatawid eh. Diyan lang po sa gilid o. Tumakbo siya patungo sa side gate sa kanan. Tinuro niya ang apartment na nasa tapat lang ng gate. Kaagad din naman akong sumunod sa kanya at sumilip doon. Isa nga itong tindahan na nasa harap ng kalsada, pero isa rin ito sa mga apartment ng compound. Oo nga no, ang galing mo naman. Salamat. Halika, bibigyan kita ng pagkain. Anong gusto mo? Bibilhan kita. Nakakahiya po. Hindi. Halika dito. Gusto mo ba ng ice cream? Hinawakan ko siya sa braso. Sige po, isa lang po nakakahiya po eh. Ang bait mo naman. Sige bibili tayo. Agad kaming pumunta sa tindahan. Wala namang bumibili dito. May nakita kasi akong ice cream tarpaulin dito sa gilid, kaya ito ang naisip kong ibigay sa kanya. Alam kong favorite ito ng mga bata. Ilan ba kayo ng mga kalaro mo? Bibilhan din natin sila, tanong ko sa kanya. Di ko po alam eh. Bibilanggan ko na lang po. Sige. Balik ka kaagad dito ha. Opo, kaagad din siyang tumakbo at bumalik sa mga kalaro niya. Inuna ko na lang munang bilhin ang mga sabon na kailangan ko. Ilan pong Ariel powder? Tanong ng babae sa loob. Yung isang haba na lang, at saka Ariel bar. Isang haba din. May Sunrocks ba kayo? Meron po. Ano pong size? Yung pinakamalaki na. Sige po, paki-plastic na lang lahat. Opo, kaagad din siyang kumilos sa loob. Marami ba kayong ice cream? Tanong kong muli. Marami po, pabili din ako. Sandali lang ha. Bigla namang dumating ang batang babaeng kausap ko kanina. Ate 8 po kaming lahat. Wala po yung iba eh. Bigla namang nagsisunuran sa kanya ang mga kalaro niya. Hello po ate, parang damit po yan ni Kuya Adam Ang laki ng tsinelas mo ate. Kay Kuya Adam yan eh. Nakita ko suot niya. Dito ka na po titira ate. Ang ganda mo talaga. Natatawa na lamang ako sa mga tanong nila. Ang gugulo nila. Opo, damit nga ito at tsinelas ng Kuya Adam niyo, at dito na ako titira sa kanya. Wow! Mag-asawa na po kayo ni Adam. Parang ganun na rin, nakangiti ko namang sagot sa isa. Gusto niyo ba ng ice cream? Ilan kayo? Opo, gusto ko po ng ice cream ate. Masarap yan, gusto ko rin po. Ako rin po ate, gusto ko rin po. O sige, bibili tayo. Kaagad akong bumaling sa tindera. Pahingi na lang po ako ng 8 pieces na ice cream. Samahan niyo na rin ng mga biscuit. Kahit alin. Sige po, kaagad din naman niya akong inabutan, at isa-isa ko rin ang mga itong iniabot sa mga bata. Tuwang-tuwa naman silang lahat. Wow! Salamat po ate. Sarap. Salamat po. Ang bait niyo po. Agad naman nila itong binuksan. Huwag niyong ikakalat ang mga plastik ha. Itapon niyo sa basurahan, sabi ko sa kanila. Opo, fair na. Kaagad na rin silang nagtakbuhan paalis. Sukli niyo po. Iniabot naman sa akin ng tindera ang sukli. Salamat. Bumalik na rin ako sa apartment bitbit ang supot ng mga sabon. Nakita ko ang mga bata na masayang-masaya sa mga kinakain nila. May ilang tambay na mga mommy ang nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanila at tumango. Ngumiti din naman sila sa akin bago nagbulungan. Mga merits nga. Bumalik ako sa apartment ni Adam at nagsimulang maglaba. Dito ko na rin ito ginawa sa balcony at sa pinto ako pamwesto. Naglagay ako ng kaunting tubig at binuhusan ko ng maraming Ariel powder para mabyulang mabula. Sinamahan ko na rin ito ng Sunrocks para tanggal din ang lahat ng dumi. Kinano ko ito ng maraming beses para bumula ng husto. Inuna ko nang itinubog dito ang mga damit ni Adam. Mga damit niya ang uunahin kong labhan. Pinagsama-sama ko na ang lahat ng kulay. Excited na akong maglaba, siguradong matutuwa siya sa akin. Kumaway-kaway ako kay Marina hanggang ngayon, ay naglalaba pa rin sa tapat ng apartment nila. Marie, ilang oras ba ibinababad ang damit sa Ariel powder? Pasigaw kong tanong sa kanya. Kahit mga 5 minutes lang, okay na, nakangiti naman niyang sagot. Sige salamat, minabuti ko na munang maghintay ng ilang minuto.
Inilubog kong maigi ang mga damit sa sabon. Sobrang bula na nila ngayon. Yun nga lang, napakatapang ng amoy ng sabon. Pero Carrie naman. Pagkalipas ng 5 minutes ay kaagad ko nang inumpisahang kusutin ang mga damit ni Adam. Inuna ko na ang isang t-shirt niya. Hindi ko alam kung paano magkusot kaya tinanaw-tanaw kong muli si Marie sa pwesto niya. Ginaya ko kung paano siya magkusot. Ngunit nangunot bigla ang noo ko, habang nakatitig sa black t-shirt ni Adam. Parang hindi naman siya black. Kaagad ko itong itinaas sa harapan ko. Mas lalo pang nangunot ang noo ko, nang makita kong marami na itong puti-puti. Bakit pumuti? Black lang ito kanina. Tiningnan ko rin ang iba pang mga damit niya, pero maging ito ay namuti din. Hinusot ko ito ng mabuti, pero mas lalo pa ang mga itong namuti. Nagkaroon na rin ng ibang kulay ang sabon. Anong nangyari? Bakit pumuti sila? Bigla akong napahinto habang nakatitig sa kanila. Kumupas yata ang mga damit. Anong inilagay mo? Tanong ni Marina siyang ikinalingon ko sa kanya. Ha, yung mga sinabi mo. Kaagad siyang lumapit sa akin. Nako, nilagyan mo yata ng Sunrocks yang mga dekulay. Para lang yan sa mga puti. Ano? Bigla akong kinabahan habang nakatitig sa mga damit ni Adam. Lagot, patay, lagot na. Anong gagawin ko? Mga damit pa yata yan ni Adam. Oo oh my God.